po bang ngitian muna ang inyong mga katabi, nasa harapan, nasa likod, at sabihin pong, I am blessed to see you here today. Magandang hapon po sa bawat isa. Mula po sa ating Pastora Cora at sa buong management team, gusto po naming batiin ang ating mga mommies, mga nanay, mga ilaw ng tahanan ng isang happy Mother's Day po sa inyong lahat. Tingnan nyo nga po yung mga katabi nyo, kung may mga katabi po kayong nanay dyan, pakibati po. Nanay po, hindi mo ang nanay. Pakibati po ang ating mga nanay ng happy Mother's Day. Dalangin po namin ang mahabang buhay, malakas sa pangatawan, at pagsama ng Panginoon sa inyo. Nawa po ay patuloy kayong maging mga marites. Hindi po mare, anong latest, kundi mare, i-testify mo na ang kabutihan ng Lord sa buhay ninyo, 'di ba? Maging faithful witness tayo ng mga pangyayari hindi sa kapitbahay, kundi faithful witness ng mabuting balita ng Panginoon sa ating mga pamayanan, barangay. Amen. So ayun po yung nais natin sa ating mga nanay. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Binabati rin po namin kung sakali pong meron sa kauna-unahang pagkakataon ay nakadalo sa ating gawain. Welcome po sa JLU Belt. Welcome po sa Jesus is Lord Church. Ito po ang U-Belt chapter. We have different and many chapters, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa. Isa lamang po ito sa maraming nagaganap na worship and healing service every Sunday. At kayo po ay wini-welcome namin dito sa church. Mamaya po, kung kayo po ay may oras pa, i-meet po kayo ng aming mga leaders para po kayo ay ma-welcome sa ating simbahan. Sa mga matagal naman pong uma-attend na sa ating simbahan at gusto pong mas lumalim pa sa pagkakilala sa Panginoon, gusto po namin kayong adyanyahan na sumali sa ating mga small groups. Meron po tayo dito mga maliliit na grupo para at least ma-open nyo yung mga pinagdaraanan nyo, makikita nyo yung mga struggles ng buhay nyo at ma-share nyo at makatutulong yung mga taong makakasama nyo sa small groups na yon para po kayo ay lumago pa sa pagkakilala nyo sa Panginoon. Yung small groups po na ito ay tinatawag nating life groups. Meron po tayo yan, iba-iba, depende sa inyo pong age. So meron po tayo sa mga bata, children, meron din sa mga kabataan, or youth, or yung KKB, at meron din po sa mga nagtatrabaho, young professionals, young adult network, meron rin po tayo dyan. At meron rin po tayo sa mga mommies and daddies, mga men and women. So lahat po tayo ay may kalalagyan dito sa ating simbahan. So lapit lamang po kayo sa ating pastor, sa ating mga leaders na mamaya after the service kung gusto nyo pong makisali o makijoin sa mga small groups na ito. Binabati din natin ang ating mga online viewers sa ating online community. So welcome to our Sunday service. Ngayon hapon naman po ay pag-aaral tayo ulit ng salita ng Panginoon. Today, we will continue our theme for the year about revival, urgent call to action. So itong araw na to, i-continue lang po yung pinag-aaralan natin sa buong taon about revival. At nakakatuwa po that our church is talking about revival, giving importance to it, cascading it to the congregation, not just at the spur of the moment. Yung tipong hindi lang siya one time, big time, happening lang. Hindi lang siya yung naisip lang or yung na-feel lang bigla, yung hindi lang based sa emotion, but based on genuine intention, based on God-given vision, based on wholehearted decision to really accept that urgent call for action, for revival. Kaya di ba sa church natin, ang daming ways dito sa church natin to get everyone, to get the congregation on board for this call of revival. We have prayer revival meetings, di ba? Meron tayong campus revival meetings, community revival meetings, faith revival meetings. Ang dami nating mga revival meetings. And even almost every Sunday, we talk about revival. That's how serious and sincere our church is in heeding the call in heeding to this God-given call of revival. We believe that, yes, revival is now, but it will not happen overnight. Amen? Revival is an everyday thing. It should be our lifestyle. It should be part of our daily living. So, yun yung revival. It starts with us. Revival starts in me.
Pwede nyo ba yung sabihin, revival starts in me? Nagsisimula sa atin ang revival. At admit po natin na madami pang dapat i-revive sa atin. Tama? Marami pang dapat ayusin sa atin. May mga bagay na dapat itama, ayusin sa atin, sa ating pag-uugali, sa ating paniniwala, sa ating pamumuhay. Marami pang dapat ayusin sa atin. Maraming dapat i-revive sa atin. Sa sobrang dami, kailangan natin silang isa-isahing i-deal. And I believe that's what we're doing for the past months. Yun yung mga ginagawa natin at gagawin pa kada Sunday service natin ngayong taon. We believe that personal revival is a work in progress. That's why we want to deal every issue we have one at a time. One topic at a time. Kaya if you recall, in the past months, we have discussed several topics about the things or issues in our lives that need revival. Kung matatandaan niyo po, in the past months, marami tayong pinag-usapan about revival. In January, we were reminded to refrain from living a worldly life by living a consecrated life. Di ba? Kung natatandaan nyo, ang topic natin in January is revival, a call to absolute consecration. In February, we were called to live a life of love for God and others. Ang topic natin doon, revival, a call to passionate love. In March, we learned that revival calls for self-dying and self-denying, that we no longer live based on our own desires and rules, but in a total obedience to God and His Word. Ang topic natin doon is revival, a call to absolute obedience. And last month, itong April lang, we experienced revival in terms of how we serve the Lord. That our service should not be mediocre, but should be nothing but the best for our great God. So ang topic natin doon, a revival, a call to excellent service. So iba-ibang topic na dapat kailangan i-revive sa ating buhay. Ayun yung ginagawa natin for the past months kasi we believe that revival should happen on a daily basis sa ating mga buhay. Dapat maayos yung personal na buhay natin para maka-experience tayo ng corporate at community revival in our society, in our nation. And this month, pag-aaralan ulit natin ang another issue sa ating buhay. This month of May, may panibago na naman tayong series na pag-aaralan at isa sa pamuhay. Our series this month is entitled Revival, a Call to Unbreakable Unity. Sige, sabihin nga natin, Revival, a Call to Unbreakable Unity. 1, 2, 3, go! So ayan yung topic natin for this month of May. So it is about unity, unbreakable unity, pagkakaisa. At ano pong issue yung gusto nating i-address dito? Anong issue yung dapat nating i-revive? Yung gusto nating i-deal sa series na to? The issue of division or pagkakawatak-watak. Kaya nga about unity, yung gusto nating pag-aralan. Kasi sa church, talagang hindi maiiwasan na makaranas ng mga challenges or mga trials in terms of division. We believe that for revival to happen, there must be unity among us. Amen? Para mangyari yung inaasam nating revival, kailangan meron tayong pagkakaisa. We should be united. We should stick together. We should work as one. Dapat po iisa tayo para mangyari ang dinadasal at inaasam nating revival. Dahil pa nagsama-sama tayo, nagtulong-tulong tayo, hindi po tayo madaling mabuwag. Ano pong mangyayari sa atin? Makakamtan natin ang inaasam nating revival. Yun yung gusto natin mangyari. Tayo po ay magsama-sama, magtulong-tulong, magkaisa. And that's the kind of unity na gusto natin. The kind of unity that we desire. A unity that's hard to break, a unity that bundled together, a unity that's unbreakable. So yun yung gusto natin, yung hindi mabilis o madaling mabuwag na pagkakaisa. At ang context po natin for this series is found in 1 Corinthians 1 verse 10. Pwede po natin i-open ang ating mga Bibles, pero may naka-flash din po dyan na verse. 1 Corinthians 1 verse 10 sa ESV version, sabi dyan ni Paul, I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ. Ang kausap po dito ni Paul ay mga mananampalataya. By the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree, and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. Sa Tagalog naman po,
Sabi diyan, nakikiusap ako sa inyo mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na magkasundo kayong lahat sa inyong sinasabi. At huwag kayong magkaroon ng pagkakampi-kampihan. Kasi sa panahon po ito, nagkakaroon sila ng kampi-kampihan sa church. Kaya sinabi ni Paul, huwag kayong magkampi-kampihan, kundi kayo'y mabuklod sa iisang pag-iisip at hangarin. So, yan po yung context natin. Isa pang context po natin ay Philippians 2 verse 2. Sabi po doon, si Paul din po ito, kausap ang mga taga-Filipos, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. Lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaisa kayo sa pag-iisip, mabuklod kayo ng iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa diwa at layunin. So these are our context for this month's series. Here, sa binasa po nating mga verses, we can see that Paul is appealing to the believers to not entertain any form of division. Huwag daw tayong magkampi-kampihan o magkanya-kanya dahil siguradong walang mararating o walang patutuhunguhan yung ganong kaugalian. Iyon yung sinasabi ni Paul. Dapat daw tayo ay magkasundo. Tinan mo ay katabi mo, kasundo mo ba yan? Dapat daw kayo ay magkasundo, mabuklod, at magkaroon ng iisang layunin at hangarin. At tayo po sa church natin, may isa tayong hangarin. May isa po tayong layunin ngayon. Ano po yung layunin natin? Yung pinag-uusapan natin for the past months, revival. That's our current goal ngayon sa ating simbahan. We desire to see and experience revival. And one way to make it happen is for us to be united. For us to be united. Yun po yung gustong sabihin ng series natin ngayong buwan. For us to be united in achieving, in fulfilling the goal of revival. At ngayong buwan po, yan yung pag-uusapan natin sa buong every Sunday. Pag-uusapan po natin yan. At hinati po natin yung series na yan into different topics. Into 3 topics, hinati po natin yan. At ito po yung unang topic na pag-aaralan natin. Yung topic po natin for this month is united in vision, united in love, united in prayer. That's our overview for the whole month. Ayan yung pag-uusapan natin. At yan po ay hinango doon sa verse ni Paul. At ang topic po natin ngayon is united in vision. So that's our first topic, united in vision. Pakasabi nga, united in vision. 3 bagay lang po yung gusto kong ibahagi ngayong hapon sa atin patungkol dito sa topic na United in Vision. Na sa tingin ko po ay makakatulong sa atin para makamtan natin yung pagkakaisa sa ating layunin. United in Vision. 3 bagay lang po. Una, ayan po, understand the vision, follow the direction. Pangalawa, embrace the vision, overcome the distraction. At pangatlo, live out the vision, practice discipline. So follow the direction, overcome the distraction, practice discipline. Yan po yung 3 bagay na gusto ko pong ibahagi ngayong hapon sa atin para po makatulong sa ating pagkakaisa sa ating layunin. So the first one, follow the direction. Understand the vision, follow the direction. When we say vision, we usually associate it with how we see our future. Tama po? How we visualize things that will happen. How we look beyond the present time. Ganun daw yung pag sinabi nating vision. Madalas naisip natin ang pagtingin, pagtanaw, o patutunguhan natin sa hinaharap. At mahalaga po ito sa personal na buhay natin. Tama po? Mahalaga po na magkaroon tayo ng vision para sa sarili natin. O alam natin yung patutunguhan natin. Kasi nagpapakita po yan na merong kabuluhan ang ginagawa natin sa kasulukuyan. Kung kayo po ay may vision ngayon, yung mga ginagawa niyo po niya na currently ay makakatulong para sa iyong hinaharap. Nung bata po tayo, di ba madalas tayong tanungin anong gusto natin paglaki? Gusto maging doktor, gusto maging engineer, gusto maging police. Bakit? Para makatulong sa kapwa. Kaya ikaw, gusto mo na lang maging kapwa para ikaw na lang itutulungan ng mga batang ibang lumaki. Di ba? Ganon yung gusto natin. Gusto natin meron tayong mga pangarap paglaki natin. Kaso lumaki ka ba ngayon? Di ba lumaki? So yun yung mga pangarap natin. Iba-iba tayo ng mga pangarap.
Parang kumbaga, sinanay na tayo nung bata pa lang tayo na magkaroon tayo ng pagtingin sa hinaharap. Magkaroon na tayo ng vision para sa sarili natin. Tapos, nung lumaki na tayo, lumaki nga ba? Lumaki na tayo at nagkatrabaho, hindi pa natapos doon, di ba? Nung nagkatrabaho tayo, tatanong naman sa interview natin, where do you see yourself 5 years from now? How do you see yourself 5 years from now? I see myself fine. Ganun lang sagot natin. No? Wala tayong makita. So, after, nung nag-work tayo, ganun pa rin yung tanong. So kung titingnan natin, nagbibigay talaga ng importansya o halaga ang society natin in terms of having that vision para sa sarili natin. Kasi pag ganun, alam nilang may patutunguhan ka. Kaya tinatanong ka nung mga, kunyari sa job mo or sa interview, tinatanong ka nung mga HR, kasi sinusukat kung ano ba yung goal mo. Alam nilang may mararating ka. Kasi pag wala kang vision, parang ka lang nandyan, sa kanilalagyan mo, you're just living at that moment. You're not thinking of your future. Maaring manatili ka lang dyan sa place na kinalalagyan mo. Walang mararating kasi walang nakikitang patutunguhan in the first place. Kaya ganun daw yung mga walang vision sa sarili. Kaya talaga importante na meron po tayong vision para sa ating sarili. Because vision will give us the clear direction towards our destination. So pag nagkaroon tayo ng vision, magkakaroon tayo ng malinaw na tatahakin na landas. We will have clear direction in our lives. So it's really good to have a vision for ourselves, sa sarili natin. At maaaring iba-iba po tayo ng vision para sa sarili natin. Tama? Walang comparean. Iba-iba tayo ng mga landasing tatahakin. We have different ambitions, we have different dreams, we have different desires for ourselves. At the same time, we also have different ways and timing to achieve all of them. Iba-iba tayo ng pace in terms of achieving our vision. But if there is one vision that we must all be united, one vision that we must achieve all together, one vision that we must work as one, it's the vision of God for us. Iba-iba tayo ng vision para sa sarili natin, pero kung may isang vision na dapat tayong united lahat, yung vision ng Diyos para sa atin. Yung layunin niya sa atin, yung gusto niyang gawin natin, yung pagkakatawag niya sa atin. At hindi lang po yun in terms of individual or specific calling from the Lord na meron tayo, dahil possible, iba-iba din yung specific callings natin. But I'm talking about His calling for us all, His followers, calling for us all believers, calling for us as His church. His vision for us as a church. Corporate calling natin, kumbaga. As one family here in JLU Belt, as one JLL Church, mayroon po tayong iisang layunin bilang mga miyembro ng Body of Christ, bilang miyembro ng JLL Church worldwide. Meron po tayong iisang layunin. Iba-iba po tayo ng tanaw para sa ating mga sariling hinaharap. Iba-iba po tayo ng mga pangarap. Iba-iba tayo ng landas na tatahakin. Pero bilang mga mananampalataya ni Jesus at naglilingkod sa ilalim ng Jesus is Lord Church, mayroon po tayong pare-parehong layunin, pare-parehong hangarin, pare-parehong dapat tahakin. Ano po yun? Ano po yung vision na yun? Ano po yung layunin na yun? That's the vision and mission statement ng ating church. Alam niyo po ba yan? Vision and mission statement ng our church. And this is where we called to have an unbreakable unity. Yun yung sinasabi natin, united in vision, the vision of our church. Alam niyo po ba by heart ang mission and vision ng simbahang pinabibilangan nyo? Dapat po alam natin yon. Kasi paano po tayo magkakaisa na gawin ang layunin kung hindi natin alam ito in the first place, di ba? Kaya unang way natin to achieve unity in vision is to understand the vision and follow that direction. Kasi yun yung direction natin eh. Yung vision and mission church ng statement ng church natin, kumbaga, yun yung direction natin sa buhay Kristiyano natin. Nilatag na sa atin into a statement para di mo makalimutan, para di mo makaligtaan. Nilatag na into a statement para malinaw na malinaw sa'yo. Hindi malabo, parang kayo ng jowa mo. Di ba? Malinaw na malinaw. Kaya nilatag na ng church natin into a statement. Ano yung mission and vision ng church natin? Kabisado nyo ba? To inspire the youth daw. KKB yun, iba yun. JL Church yung pag-usapan natin ngayon. Meron dyan ata sa labas nakapaskil dyan. So, pasok nyo.
kabisaduhin nyo. Ang mission ng church natin, sige nga, sabay-sabay tayo. Wala mo nang lalabas. 1, 2, 3, go! Wow, very good, children. Palakpakan niyo yung sarili. That's our mission, to bring all peoples to the kingdom of the living God, regardless of race, status, belief, and religious affiliations, through the saving, healing, delivering, and transforming power of the Lord Jesus Christ. That's our mission. Kabisaduhin po natin yan by heart. Ano naman yung JIL vision? Wala muna ulit. 1, 2, 3, go! Sige. Filipinos and all through Jesus Christ. Correct. A glorious church evangelizing and discipling Filipinos and all the peoples of the world through teaching, preaching, living out the full gospel of the Lord Jesus Christ. So ayan yung vision naman natin. Mission and vision. Yan yung nais po natin na maging isa tayo. Yung vision na that we must be all united to do and achieve in our lives. Ito yung layunin na dapat buhay sa atin kahit nasaang lugar pa tayo. Kahit iba-iba pang larangan ang kinalalagyan natin, ito dapat yung dala-dala pa rin natin. Diba? Kahit anong larangan tahakin mo, dito magkakaisa dapat tayo sa mission and vision ng church natin. Tingnan natin ulit yung mission. Sabi dyan, diba, to bring all peoples. Ayun yung tandaan natin, to bring all peoples. Peoples dyan in terms of, ang ibig sabihin niyan is people as a group, para mga ethnic group. Hindi lang yung maraming mga tao, kundi iba't ibang grupo ng mga tao. To bring all of them to the kingdom of the living God. So kung tatandaan mo, dalhin lahat ng tao. Saan daw dadalhin? To the kingdom of God. Ano ibig sabihin ng kingdom of God? Sabi yan, tingnan lang po natin, daanan natin mabilis. Ayan sabi dyan, kingdom of God, the complete dominion of God. Complete dominion of God through the lordship of Jesus Christ over the totality of our lives and over all His creation. So kingdom of God, so hindi natin dadalhin sa simbahan lang, hindi lang sa physical na simbahan, kundi dadalhin natin sa paghahari ng Diyos, sa buhay nila. So hindi mo siya dadalhin sa simbahan na lugar lang, kundi sa paghahari ng Diyos, kingdom of God. Sinabi dyan, complete dominion, buong-buong pagpapasakop sa Diyos sa pamamagitan ng pagka-Diyos ni Jesucristo over the totality of our lives. So ibig sabihin, ang goal natin, tayong lahat, ay madala sa paghahari ng Diyos. Tayo pong lahat ay madala, magpasakop sa kagustuhan ng Panginoon sa buong buhay natin. So hindi lang portion ng buhay natin, kundi buong buhay natin magpapasakop tayo sa Panginoon. Kaya di ba lagi natin sinasabi, I accept you as my personal Lord and Savior. Personal Lord, ibig sabihin siya na yung Diyos ng buhay mo, hindi na ikaw yung naghahari sa buhay mo. So yun yung goal natin, dalhin ang mga tao sa paghahari ng Diyos sa buhay nila. Papaano? Sa sarili natin lakas? Hindi po. Hindi sa sarili natin lakas. Papaano daw? Sinabi dyan, say 4 yun. Taglandan nyo, 4 yun na lagi nyo bibilangin. Saving, healing, delivering, and transforming power of the Lord Jesus Christ. So hindi sa sarili nating lakas, kundi sa kapangyarihan ni Jesucristo. Sa kanyang kapangyarihan na nagbibigay ng kaligtasan, nagliligtas, saving. Nagliligtas saan? Sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Hindi ka nililigtas sa mga may utang sa iyo, bayaran mo pa din yun. Nililigtas tayo mula sa kapahamakan na dala ng ating kasalanan. We are being saved from that. We are also being healed. Nagbibigay ng kagalingan, healing in all aspects of our life. Spiritual, emotional, physical, mental, financial. Yan po yung ginagawa ng kapangyarihan ng Diyos sa atin. At tayo po ay pinapalaya din. We are being delivered. Total freedom from our sins. O anumang mga sumpa o mga paghahawak ng kaaway sa iyong buhay, tinatanggal po dyan sa pamamagitan ng banal na kapangyarihan ng Jesucristo. And we are being transformed. Tayo po ay nakakaranas ng pagpababago sa buhay natin. We are being changed from our old self
to Christ-likeness, impacting the society. Kasi po tayo, kapag tayo ay na kay Kristo, tayo po ay bagong nilalang na. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. So, yan yung goal natin. Yan yung mission natin, to bring the people to the kingdom of the living God through the saving, healing, delivering, and transforming power of the Lord, of the Lord Jesus Christ. Yung vision naman natin, daanan po natin para maintindihan po natin, kasi dito po tayo dapat magkaroon ng unbreakable unity sa mission and vision ng ng ating church. Mission, a glorious church. Sabi, ano ibig sabihin ng glorious church? Yung glorious church ba, ibig sabihin makinang lang, sikat? Ganun ba ibig sabihin ng glorious? Hindi po. Ang sabi dyan, glorious church, blameless, without spot, without blemish, a bride of Christ ready to be raptured. Ibig sabihin, malinis daw po. Walang dungis. Yan po ang ibig sabihin ng church, ng glorious church. Tayo po ay namumuhay ng may dalisay na puso, namumuhay sa katwiran at hindi sa kasalanan. That's the kind of church we envision ourselves to be. Yan po yung dapat tayo, without blemish, without spot, blameless in the sight of God. Anong gagawin natin bilang isang simbahan? Meron rin po tatlo dyan, evangelizing, discipling, and living out. So ayan yung gusto natin gawin. Evangelizing, preaching the gospel with the goal of winning soul, discipling, equipping the believers to become like Christ, and living out, manifesting Christ-likeness in all areas of our lives. So ayan po yung kailangan natin gawin. Evangelizing, discipling, and living out. So ayan po yung mission and vision. Ang scope ng vision natin is merong micro and macro. Micro vision, ibig sabihin, all geographical territories within the Philippines, and macro vision is all geographical territories outside the Philippines. So hindi lang po yung mga tao sa bansa natin ang ating nais maligtas, ang nais madala sa Diyos, kundi lahat ng tao sa buong mundo. This is the vision or the mission that we must all together fulfill. This is the task that we must all together wholeheartedly, passionately, and faithfully achieve. This is the direction that we must all take and follow in our lives. Hindi lang po ito para sa mga leaders and workers ng JIL Church, kundi para po sa ating lahat na nananampalataya kay Jesus under the banner of JIL Church. Tayo po, na sinasabi po nating parte tayo, miyembro tayo, kasama tayo sa simbahang ito, ay tinatawag na makiisa sa pagtupad ng layunin ng simbahan na yon. Kung kayo po, sinasabi nyo, ay ako po ay member ng JIL Church, ako po ay kasama sa family nito, kayo po ay kasama sa pagtupad ng mission and vision na to. At kitang-kita po naman natin that mission and vision statement of our church ay hindi po personal na agenda ni Brother Eddie o nino man sa JIL Church, kundi agenda po yan ng Diyos. Sabi po sa 1 Timothy 2 verse 2, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Sabi dyan, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Kaya yung statement ng mission ng church natin, to bring all people. Bring all peoples. Kasi ang nais ng Diyos, lahat ng tao ay makarinig ng kanyang katotohanan. Bring all peoples to the kingdom of the living God, regardless of race, status, belief, and religious affiliation. Sabi dyan, all peoples, lahat. Kasi yun ang nais ng Diyos, ang maligtas at makaalam ang lahat ng tao sa katotohanan. Lahat ng pwedeng maabot, aabutin natin. Kaya po tayo, kahit nasaan po tayo mapunta, basta may maaabot po tayong tao doon sa napuntahan natin, tayo po ang gagamitin ng Diyos para doon sa lugar na yon. Tayo po ang magdadala sa kanila sa paghahari. Gagawin po natin yon. Tayo yung nakatoka doon sa lugar na kinalalagyan natin. Hindi tayo namimili ng tao. Hindi tayo nakatingin sa lahi, sa estado, mayaman o mahirap, sa paniniwala o relihiyong kinabibilangan. Ang nais natin ay ibahagi at dalhin sa kanila ang paghahari ng Diyos, Kingdom of the Living God. At ito po ay hindi sa sarili nating lakas, sabi natin kanina, kundi sa pamamagitan ng saving, healing, delivering, transforming power of the Lord Jesus Christ. Ang kailangan lang po natin gawin ay maging tapat in evangelizing, discipling, and living out. Evangelizing and discipling through teaching, preaching, and living out the full gospel of the Lord Jesus Christ.
Ang panawagan pong ito ay hindi lang po para sa manggagawa ng JL Church, kundi para sa ating lahat. Tayo man po ay nasa larangan ng pag-aartista. Sino yung nasa larangan ng pag-aartista dito? Nasa larangan ng politika, siyensya, negosyo, o simpleng empleyado, o kahit tambay ka pa sa ngayon, tayong lahat po ay tinatawag na magkaisa na dalhin ang paghahari ng buhay na Diyos sa buhay ng mga taong nasa paligid natin. So yun yung nais ng Diyos. Dadalhin natin ang magandang balita at salita ng Diyos sa kanila na nagliligtas, nagpapagaling, nagpapalaya, nagbabago ng buhay ng tao. Basta po tayo ay maging tapat sa pagbabahagi, pagtuturo, at pagsasapamuhay ng salita ng Diyos. Ito po yung aspeto na dapat tayong lahat ay magkaroon ng unbreakable unity sa paggawa ng bagay na ito para sa kalwalhatian ng ating Diyos. Hindi po natin kailangan sama-sama sa isang lugar para magawa ito. Kailangan lamang nating sama-sama sa vision na to, sa pagtupad nito at paggawa nito. Amen? Hindi natin kailangan nandito tayong lahat. Kailangan nga maganda naka-spread out. Pero tayo pong lahat ay united in one vision and one mission of reaching out the lost souls for the Lord. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So ito po yung gusto nating sabihin at ipaalala ngayong hapon. If we want to have an unbreakable unity to bring revival to our society, let us be united in God-ordained vision of our beloved JL Church. Kasi po pag iba-iba tayo ng layunin o hangarin, kanya-kanya po tayo, doon nagsisimula po ang pagkakawatak-watak. Pag iba-iba tayo ng ginagawa, wala po tayong ma-achieve. If we have different vision, it may cause a division. In the contrary, if we aim for one vision, we'll be united in a common mission. Kaya mahalaga po na dapat tayo ay mapagbantay sa maaaring manggulo sa ating common vision na to. Manggulo sa common vision na to. At ano po yun ang gugulo? Ano po yung madalas na manggulo sa common vision natin? Ano po yung dapat na bantayan natin sa ating mga sarili? Yan po yung second point natin, yung distraction. We have a common vision, we have a vision, we have a direction to follow, pero minsan magiging hindi ka smooth flow yan. May mga challenges na darating sa buhay mo at yan yung distraction. And what we have to do is to overcome the distraction. Embrace the vision, overcome the distraction. At sa tingin ko po, isang major cause sa major causes of having divided vision or division in the church is when members are faced with distraction. Kapag nagkakaroon po ng distraction sa buhay natin. As members of the body of Christ, we are called to be united in the vision, one in our goal, all together towards our common mission. For us to see the revival we are praying and longing for. Pero minsan po, hindi natin maiwasan na ma-challenge ang focus natin sa vision natin. Hindi natin maiwasan na may humaharang, sumisingit, sumasabay para hindi natin magawa yung parte natin sa vision ng church natin. Yan ang goal ng distraction. Goal niyang guluhin ka, lituhin ka, ilatag sa iyo lahat ng personal concerns mo, at sa sobrang dami ng personal concerns mo, sasabihin sa iyo, unahin mo pa ba ang vision ng church mo? Sarili mo nga, ang dami mo nang dapat gawin sa buhay mo. Dami mo nang dapat gawin sa personal mong buhay. Kaya ang ending, pag ganyan po lahat tayo nang iisipin, ang ending po magkakanya-kanya na tayo, magkakawatak-watak, nawawala na yung pagkakaisa. Yan yung goal ng distraction sa buhay po natin. Yung guluhin po tayo para ma-achieve yung vision natin. Diba? Dalawang bagay ang ginagawa ng distraction sa vision natin. Number one, it blurs our vision. At pangalawa, it blinds our vision. Pinapalabo po at binubulag ang ating vision. Progressive siya. Una, papalabuin muna yung vision sa'yo. At dahil malabo, syempre, hindi malinaw. Hindi malinaw ang iyong paningin. You can't see things clearly. At kapag tuluyan na yung panlalabo, kalaunan, susunod niyan, wala na. Wala na talaga. Wala na yung vision sa'yo. Hindi mo na makita. Hindi na lang siya basta malabo, hindi mo na siya tanaw, hindi mo na makita yung kabuluhan. You are now blinded. Bulag ka na sa vision na pinanghahawakan mo. Ganyan ang ginagawa sa iyo ng distraction. It will blur your vision, it will shift your focus, and after that, it will blind you. It will blind your vision. You will eventually lose your sight. You will eventually lose your vision kapag napabayaan natin yung distraction sa buhay natin. And when we say distraction will blur your vision, it means it will distract you to see what really matters. Pag sinabi natin distraction will blur your vision, it means it will distract you to see what really matters. It will divert your attention from what's important and lasting
to insignificant and momentary. Susubukin kanyang lituhin para hindi mo magawa at makita ang tunay na mahalaga. That's what distraction will do in your life. Example, sa Luke 10:38 to 42, ang story na to, familiar po tayo, at home of Martha and Mary. Luke 10:38 to 42, sabi dyan, as Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet, listening to what he said. But Martha, sabi dyan, Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me, sabi ni Martha. Sabi ng Lord, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. So ito yung story na familiar po tayo. Sa story nito, nakita po natin that Martha was distracted by all the preparation she was doing. Bibisita po kasi ang Panginoong Jesus sa bahay nila. So si Martha, busy niya. Probably siya daw yung panganay kasi siya daw yung unang binanggit doon sa story. She was distracted by all the preparation she was doing. While itong kapatid niyang si Mary, nakaupo lang sa paanan ni Jesus, nag-focus lang sa pakikinig niya. Wala namang masama po sa ginawa ni Martha. Tama po? It's understandable and nothing but right to prepare your house pag mayroong bisita. Lalo pa sa story na to, ang bisita ay si Jesus. So talagang magiging abala ka sa paghahanda, di ba? Yun nga lang po, medyo na-frustrate si Martha. Nawala siya sa focus. Na-distract siya. Hindi niya naalala ang tunay na dahilan kung bakit andoon si Jesus. Hindi nandoon si Jesus para i-entertain nila. Hindi nandoon si Jesus para kumain. Hindi nandoon si Jesus para pagsilbihan. Nandoon si Jesus para magturo. At ini-expect niya ng lahat ay makikinig lamang sa Kanya. Itong si Martha, na-distract. Kaya tila nakalimutan niya ang tunay na mahalaga sa oras na yon. Ang lumapit kay Jesus. Kilalanin siya, makinig sa Kanya. She was so frustrated that she missed what truly matters at that moment. All because she was distracted. Kaya sabi ni Jesus sa kanya, Martha, Martha, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Martha, Martha, nababalisa ka, abalang-abala ka sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang kailangan. Na-rebuke siya ni Jesus at sinabing one thing is necessary, and I think you're missing it because you are distracted. At ganyan po ang ginagawa ng distraction sa buhay natin. It pulls us away, it drags us away, it prevents us from doing what really matters in life. Inilalayo tayo sa tunay na makabuluhan at mahalaga. Kaya dapat bantayan natin ang ating sarili. Kasi minsan yung mga distractions po sa buhay natin, hindi naman masama. They're not inherently wrong. Parang yung kay Martha, di ba? Hindi naman po siya masama na maging maabala sa paghahanda para kay Jesus. Pero kung yan ang magiging dahilan para hindi mo magawa ang dapat mong ginagawa para sa Diyos, diyan po tayo nagkakaroon ng problema. Hindi po masama na tayo ay magsumikap na tuparin ang ating mga pangarap sa buhay. Maganda po yan. Pero isabay po natin na huwag kalimutan, huwag kaligtaan ang pangarap, ang pagkakatawag ng Diyos sa atin. Dahilan po natin na yan ang pinakamahalaga na magawa natin sa buhay natin dito sa mundo. Ang magawa ang kagustuhan ng Panginoon. Naway wag tayong tumulad sa lalaking mayaman. Sa Mark 10:17-27, familiar po kayo sa story na to, the rich and the kingdom of God. Sa Mark 10:17-27, meron daw pong isang lalaki ang lumapit kay Jesus. Good teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Sabi ni Jesus, no one is good except God alone. You know the commandments. You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, you shall not defraud, honor your father and mother. Ayun sabi ni Jesus, sundin mo ang sinasabi ng Diyos. Sabi ng lalaki, ginagawa ko po yan mula nung bata pa ako. At tumingin si Jesus at sinabing, one thing you lack, go sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, then come follow me. At this time, the man's face fell. He went away sad because he had great wealth. Diba? Nung sinabi na
Isa yung kulang mo. Ipagbili mo ang lahat ng meron ka at ibigay sa mga mahihirap at ikaw ay sumunod sa akin. Nung sinabi yun ni Jesus, sinabi niya na sumunod siya si Jesus at magkakaroon siya ng kayamanan sa kalangitan, siya ay nalungkot. Nalungkot siya dahil mas pinili niya yung kayamanan na meron siya dito sa mundo. This man's face fell because he had great wealth. He had great wealth. Diba? Nanlumo yung lalaki, umalis siyang malungkot dahil siya ay lubhang napakayaman. So yung lalaki dito sa story, na-distract siya ng yaman niya. Hindi niya nakita ang mas mahalaga sa buhay niya, yung si Jesus, ang sumunod at mamuhay na para sa Kanya. Hindi niya nakita na mas mahalaga yung yaman na marireceive natin sa kalangitan kaysa yung yaman na meron tayo dito sa mundo. Siya, pinili niya yung yaman dito sa mundo. Na-distract siya. That's what distraction does to us. Dinidistract tayo para makuha natin, hindi natin makuha yung bagay na tunay na mahalaga. Amen? Huwag din tayo maging katulad ng seed that fell among the thorns. Ito po yung sa story ng Matthew 13, 1-9. Yung binhi, di ba maraming binhi yun? 4. Binhi na nahulog sa mga matitinik na halaman. Sa Matthew 13, ito po yung parable of the sower. Dito daw po may isang lalaki na nag-aasik ng binhi. At habang siya ay naglalakad sa daanan, yung mga binhi na dala-dala niya ay nagkahulog. Yung iba nahulog sa daanan, yung nahulog sa daanan, tinuka ng mga ibon na hindi tumubo. May iba daw na nahulog sa batuhan, tumubo ng panandalian, pero natuyo din agad ng mainit na araw dahil walang ugat. Yung isa naman, na hulog daw sa mga halamanan, sa mga thorns, matitinik na halaman, at dahil yung mga weeds na yon sinasakal siya ay hindi rin tumubo yung binhi na yun. At meron namang binhi na nahulog sa matabang lupa at tumubo siya. Ang gusto ko po tingnan natin dito yung binhi na nahulog sa mga matitinik na halaman. Ano yung sabi doon? May binhi na other seed fell among thorns which grew up and choked the plants. Grew up and choked the plants. At in-explain niya ni Jesus in the succeeding verse, sa verse 22. Sabi doon, the seed falling among the thorns refers to someone who hears the word, but the worries of life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. So, inyong ginawa ng mga halamang ligaw, dun sa binhi, sinakal sila. Sinakal yung binhi at hindi tumubo. At yung mga halamang ligaw daw yan, it refers to the worries of life and deceitfulness of wealth. Sinakal. Distraction yan. Sinasakal tayo para tayo ay hindi tuluyang lumago. May mga binhi ng nahulog sa matitinik na halaman, lumago ang mga halamang matitinik, sinakal daw yung mga binhing tumubo doon. At yung mga binhi na yon, ang mga halaman na yon ay mga bagay na ay tumutukoy sa pagkabilasa natin. Worries of life at deceitfulness of wealth, ay pagkahumaling sa kayamanan, nawawala ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at sa mensahe ng Diyos at hindi ito nagkakaroon ng bunga. Diba? Yun yung sinasabi doon. At wag sana tayo maging malaglag sa mga halamang tinik at sakalin tayo ng pagkabalisa at pagkahumaling sa kayamanan ng mundo. Let not distraction choke us to the point na hindi natin magawa yung gusto ng Panginoon para sa ating buhay. Yan ang ginagawa po ng distraction sa atin. It will try to blur your vision. So, important na bantayan po natin ang ating mga sarili. At isa pang ginagawa ng distraction is that it will try to blind you for you to not see the value in your vision anymore. It's trying to kill the vision in you. Parang talagang binubulag ka to the point na namamatay na yung apoy sa puso mo, yung sigla, yung kagustuhan mong maging parte ng vision na meron ka. In short, it will try to make you useless for as far as your value in God's kingdom is concerned. Yun daw ginagawa ng distraction, pinapatay sa atin yung vision. True enough, kasi sabi sa Proverbs 29:18, nilagay ko po dyan yung iba't ibang version. When there is no vision, the people perish. When there is no revelation, people cast off restraint. When people do not accept divine guidance, they run wild. Ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan. Kung saan walang pangitain, ang bayan ay sumasama. So in biblical sense, mabigat yung pag-describe sa vision at sa mga taong walang vision. God says, having no vision could mean death. Sabi niya kasi, without vision, people will perish. So pag wala sa'yo, hindi
nasa sayo, hindi buhay ang biblical vision, it's as if you're dead. The words cast off, restrained are translated as death in some versions of the Bible. The word perish means death. And it does not necessarily mean physical death, but it can mean death in the sense of uselessness. Uselessness. There are many members of the church who are dead as far as their usefulness to God is concerned. They have cast off restraint. They do not to submit to God's will and are not following directives for life. God's directive for their lives. So parang sinasabi dito, ang mga taong walang biblical vision, prophetic vision, God's revelation, ay mga taong walang pakinabang. Useless. Kung hindi daw natin ginagawa yung vision sa atin, sa buhay natin, yung vision ng Diyos sa atin, wala tayong pakinabang, walang kabuluhan, walang katuturan sa mundo. Useless daw, kumbaga. People will perish without it. At yan ang goal ng distraction sa'yo. Gawin kang useless. Gawin kang useless. Hindi ka gamit-gamit, hindi ka pakinabang sa paghahari ng Diyos. The distraction is targeting to kill the vision in you, that you will lose your direction, your motivation, and your inspiration. Amen? Pag yung vision kasi ang nawala, sunod-sunod na po yan. Hindi ka na motivated, okay na lang sa'yo kahit ano, wala ka nang ini-aim, go with the flow ka na lang, bahala na si Batman, discouraged, disheartened, dismayed, hopeless. So parang wala na talagang patutunguhan. Kaya sabi, di ba, without vision, people will run wild, people will do what they want, they will be unrestrained, they will perish. Kaya po mahalaga na we keep the vision alive in us. We keep the vision in our hearts, so that we will not be useless to God and His kingdom here on earth. Maging tayo po ay kagamit-gamit ng Panginoon. Kasi namumuhay tayo dito sa mundong ito, pero hindi naman pala tayo kagamit-gamit para sa kalulatian ng Panginoon. Wala din katuturan ang ating buhay. So ayun yung gagawin ng distraction sa inyo. They will make you useless as far as God's kingdom is concerned. Diba? So let's be watchful to all distractions in our life so they won't blur and blind our vision. Now, anong kailangan natin gawin to overcome this distraction? Paano natin mapapagtagumpayan ang bagay na susubukin, palabuin at patayin ang vision sa atin? How can we keep the JIL vision alive in us? Paano natin mapapanatiling buhay at pagkakatawad natin bilang mga Kristiyano sa ilalim ng ating simbahan? How can we overcome distraction? That's our last point. Ito na po yung last point natin. Para mapagtagumpayan natin, to overcome our distraction and to be focused and united in our vision, we must practice discipline. We must practice discipline. So to fight distraction, we practice discipline. And I believe that one way to battle distraction is discipline. Tama po, isang paraan para malabanan at mapagtagumpayan ang anumang balakid o harang o gumugulo sa ating pananaw, pagtingin at patutunguhan ay maging disiplinado. Hayaan natin that maging disiplinado tayo. Live out the vision, practice discipline. Minsan kasi, alam na natin na yung mga bagay na kinakaharap natin ay distraction sa ating buhay. Pero minsan, hinahayaan pa din nating mahulog tayo doon. Imbes na umiwas, nagja-justify pa tayo minsan, di ba? Pinipilit pa nating maging umayon yung bagay na yun para sa sarili nating kagustuhan. Kaya sa huli, yun, nadidistract tayo. Hindi natin nagagawang makontrol ang sarili natin, hindi natin nagagawang maging disiplinado. So how can we practice discipline? Una, we fix our eyes on Jesus. Let's fix our vision on God. Kanina we said that the goal of distraction is to pull us away, to drag us away, to blur and blind our vision, our sight. So anong pangontra natin kapag tayo ay hinihila papalayo? Anong kailangan natin gawin kung tayo ay hinihila papalayo? Kung may humihila sa atin papalayo, syempre ang pangontra natin ay walang iba kundi ang manatiling nakatayo. To just stay put, to do our best to remain focused, to carry on, to endure, to keep up, to fix our eyes on Jesus, and not let any distraction shift our focus and lose our vision. Panatilihin po natin nakatuon ang ating paningin kay Jesus. Hebrews 12:2, fixing our eyes on Jesus, the author and finisher, the pioneer and perfecter of our faith. Ituon natin kay Jesus ang ating paningin
sa Kanya na nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Huwag nating hayaan na tayo ay masilaw ng mga nagkikinang alok ng mundo o matabunan ng patong-patong na problema o alalahanin ng buhay. Sikapin natin na sa kabila ng lahat ng mga yon, nananatili tayong nakatuon, nakatingin kay Jesus at sa mga nais niyang ipagawa sa atin. And when we say we fix our eyes on Jesus, that means we choose Him. Pinipili natin siya. Pinipili natin siya. We choose Him and disregard the world. Matthew 6:24-34, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Hindi daw po tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Diyos. Kailangan nating mamili. Pag sinabi natin, ituon natin ang ating paningin kay Jesus, ibig sabihin nun, siya yung pinipili natin. At tinatalikuran natin ang lahat ng hindi naaayon sa kagustuhan niya. Yun lang yung option. Piliin mo siyang buong buo o hindi mo siya piliin. Hindi portion lang yung pipiliin natin sa Kanya. Yung gusto lang natin or yung pabor lang sa atin. Kailangan tayo ay mag-decide. Siya o ang mundo? Ano yung pipiliin natin? Either we devote to Him or we despise Him. No middle ground, no playing safe, no lukewarm decision. You decide, you exercise self-control, you practice discipline to choose Him daily. Kasi the moment na pumalya ka, maaari po doon makapasok ang distraction sa buhay natin. At sa pagpili po natin kay Jesus sa araw-araw, let us do it with wisdom. Let us do it with wisdom. Ephesians 5:15-17. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Sabi dito, mamuhay daw tayo ng may karunungan. Karunungang galing sa Diyos. Karunungang malaman at maunawaan at mapili ang kalooban ng Diyos. Ganun daw yung kailangan natin gawin. Kasi maaari nga tayong maloko ng kasamaan sa mundo. Maaari tayong madistract at mawala sa gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Kaya dapat tayo ay maging marunong, mag-ingat at matutong maging disiplinado sa pagpili sa desisyon sa buhay natin. Amen? We must exercise wisdom in making our daily decisions. Hindi lang po yung basta-basta tayo gumagawa ng desisyon. We pray about it, we seek the Lord about it, we think about it. Hindi lahat ng hindi masama ay dapat nating gawin. We still need to consider if it is something beneficial to the vision, to the calling that God has given us. 1 Corinthians 6:12, I have the right to do anything, you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but I will not be mastered by anything. Maari kong gawin ang lahat ng bagay, ngunit hindi lahat ng bagay ay kapaki-pakinabang. Hindi lahat ng bagay ay kapaki-pakinabang. So that's where we exercise wisdom. Ito minsan kasi nagiging cause ng ating distraction. Nagiging cause why it is challenging to remain focused on God's vision. Marami tayong pwedeng gawin at ginagawa. At kung iisipin mo, wala namang masama po doon, lalo kung hindi naman siya against morality. Pero kung mas lalaliman po natin ang pangunawa at pag-iisip natin, baka may makita tayo doon sa mga bagay na ginagawa natin ngayon na wala namang masama. Pero ang tanong natin, kapaki-pakinabang ba yan sa buhay mo? Parte ng pagiging disiplinado ay i-assess natin ang value at impact ng mga ginagawa natin sa buhay natin sa hinaharap. Value at impact nito sa vision na pinanghahawakan natin. Let us ask ourselves, am I making the best use of my time considering the days are evil? Am I wasting my time am I wasting my time for things that are not inherently wrong but may keep me from much more meaningful things? Tanungin po natin ang sarili natin na, am I using the best use of my time? Sa mga bagay na hindi naman masama, pero meron ba yung makabuluhan o kapaki-pakinabang sa vision na hinahawakan natin? We need to ask what is lawful,
But we also need to ask, what is helpful? What builds up? Will this nominate me? What is wise? What is best? Tanungin natin ang ating mga sarili. Let us not fill our lives with lawful things that are not wrong and become distracted from what is truly necessary. What we should desire is not just to live our life, but to live a purposeful life. Hindi lang tayo yung mabuhay ng ganito, kundi mabuhay ng may kabuluhan, ng may katuturan. Let us be disciplined to choose what is purposeful in our life. Philippians 4 verse 8, finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. So ito yung guide natin sa pagpili ng mga bagay na ginagawa natin sa buhay natin. And lastly, this is where I end. To practice discipline, kanina we fix our eyes on Jesus, we live by wisdom, and lastly, we walk by the Spirit. We walk by the Spirit. This is how we practice discipline. Sabi sa Galatians 5:16-17, but I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do. Sabi sa Tagalog, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu, at wag na wag kayong susunod sa hilig ng laman. Sapagkat ang mga hilig ng laman ay laban sa nais ng Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa mga hilig ng laman. Laging naglalaban yung dalawang ito, kaya hindi nyo magawang ang nais nyong gawin. Diba? Lumakad at mamuhay daw po tayo ayon sa banal na Espiritu at hindi ayon sa sarili nating kagustuhan. Dahil laging naglalaban yan. Ito talaga ang tingin ko ang pinaka-distraction sa buhay natin, yung ating kasalanan, ating sin. Kaya para malabanan yan, sundin natin ang banal na Espiritu at hindi yung hilig ng laman sa buhay natin. Sabi dyan, let us not gratify the desires of our flesh. So this calls for discipline. Huwag natin pagbigyan ang tawag ng kasalanan sa buhay natin. Akala natin magdadala yan ng kasiyahan sa buhay natin. Maaaring panandalian, pero ang totoo, dadalhin ka lang yan sa kapahamakan. Instead, let us remember John 15. John 15:3. Sabi sa John 15:3, you are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, and as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Malilinis na kayo dahil sa salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makapamumungang mag-isa ang isang sanga malibang manatili ito sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga maliban manatili kayo sa akin. Tayo po ay napatawad na ni Jesus bilang mga mananampalataya niya. Tayo po ay nalinis na mula sa ating mga kasalanan. At dahil po doon, tayo po ay vision holder niya. Vision holder niya at inaasahan niya po tayo na sama-sama sa pagtupad ng naisin niya na lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya po wag tayo magpadala sa tawag ng kasalanan at kamunduhan, kundi tayo ay manatili sa Diyos at siguradong tayo ay magiging kapaki-pakinabang at mabunga sa buhay natin ngayon. Let us remain in God so we all be useful, we'll all be fruitful, and we'll all be united in our vision of reaching out the world for God. Amen. Let us have that unbreakable unity to proclaim to the world that Jesus is Lord. This is the unbreakable unity that we must achieve. Tayong lahat ay dito patungo. Ito yung gusto nating sabihin ngayong hapon, na tayong lahat ay sama-sama sa pagtupad na ibahagi at ipalaganap ang katotohanan ng salita at kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon at tayong lahat po ay tumayo. Ang gusto lang po sabihin sa atin ngayong hapon ng Diyos ay tingnan po natin kung paano po tayo namumuhay. Kung buhay pa po ba sa atin yung pagkakatawag niya, yung nais niya na maligtas ang mga tao sa paligid natin,
O baka nadadala na po tayo ng kabisihan natin sa mundong ito o yung mga gusto nating i-achieve sa buhay natin. Wala pong masama dyan. Gusto po natin yan na makita kayong lahat na nagtatagumpay sa iba't ibang larangan. Gusto po natin na kayo'y mapunta sa iba't ibang pillars of our society because we know we can create impact on those pillars. Pero kailangan po natin bantayan ang ating mga sarili na huwag mawala yung vision na binigay sa atin ng Diyos of reaching out, of bringing people to the kingdom of the living God. Huwag pong mawala sa atin yung mission and vision ng JIL Church. Tayo pong lahat ay parte dito. Hindi lang po ito sa ating mga pastor, hindi lang po ito sa mga manggagawa, kundi tayo pong lahat. Kayo na nakaupo dyan sa silya na yan, kayo na laging umaattend dito, kayo na sinasabi mong miyembro ako ng pamilyang ito, miyembro ako ng church na to, kayo po yung inaasahan ng Diyos na gagawa ng mission and vision na itinalaga niya para sa buong JIL Church. Kailangan po tayo lahat yon gagawin kasi that's the only point, that's the only time we can achieve revival. Hindi po iilan lang yung gagawa nun at kasi hindi natin ma-achieve hindi natin kayang i-reach out lahat. Kaya po tayo ay iba-iba yung larangan na napupuntahan kasi doon po yung bibigay sa atin ng Panginoon na way, na opportunity para maipamahagi ang salita ng ating Panginoon. Amen. Let's worship the Lord this afternoon. Hallelujah. Let's open our hearts before the Lord. We love you with all that we are and serve you with all that we have. You are the reason in our lives. You are the prize. We bow our devotion till the end. You have the people in this land. You search for the righteous hearts to show that we are the glorious church. We raise our hands to the Lord with hearts as one. We offer praise to you, Almighty King who saves. May we give glory and honor to you as we proclaim your name with every nation. Make you know until every heart and every soul bow down before your throne, adore and confess that Jesus is Lord. Jesus is Lord. Oh, with one heart, Lord, this is our declaration. We love you, Jesus. We love you with all that we serve you, Lord. That we have. You are the reason in our lives. You are the prize. We bow our devotion to you, Lord. Devotion till the end. You have the people in this land. You search for the righteous heart to show that we are the glorious. We declare to you, Lord, with hearts as one,
we offer praise. May we give glory, Lord, through our lives. We and honor to you as we proclaim. With every nation make you know, until every heart and every soul bow down before your throne, adore and confess that Jesus is the Lord. With hearts as one, we offer praise. May we give you glory, Lord, through our lives, through this church. Hallelujah to you as we proclaim your name. With every nation make you know, until every heart and every soul bow down before your throne, adore and confess that Jesus is a hallelujah. With our own melody of worship, praise the Lord. In every nation we sing to the Lord. In every nation make you know, until every heart and every soul bow down before your throne, adore and confess that Jesus is Lord. Jesus is Lord. Hallelujah. Panginoon, dalangin ko po ngayong hapon na ipaalala mo po sa bawat isa ang tunay ng kabuluhan ng mga buhay namin, Panginoon. Hindi po makabuluhan ang buhay namin sa dami naming achievements, sa dami naming narating, sa yaman namin, sa pera namin, sa ganda ng buhay na meron kami, Panginoon. Hindi po yun ang sukatan ng kabuluhan ng mundo. Ipaalala mo po sa amin na walang katuturan ang lahat ng ginagawa namin, Panginoon, kung hindi po namin nagagawa ang iyong kagustuhan. At ngayong hapon, Panginoon, ipinaalala mo po sa amin the very desire of your heart, and that is to make you known to the world. Katukin niyo po ang aming mga puso kung kami po ay nakakalimot, Panginoon. Katukin niyo po ang aming mga puso kung ito po ay natatabunan ng mga worries of life, mga dreams, personal dreams of our lives, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na kausapin niyo po ang bawat isa sa amin, ipakita niyo po sa amin, Panginoon, ang tunay na mahalaga, Panginoon, sa buhay namin. Allow us to spend our time not just on worldly things, not just on achieving earthly things, but allow us to make the best use of our time
for the glory of your name, Panginoon. Lord, hindi po namin kailangan lumayo sa mga kinalalagyan po namin ngayon. Hindi po namin kailangan iwan yung mga magagandang buhay, trabaho namin, Panginoon. Ang kailangan lang po namin, Lord, ngayong gawin ay maging matapang, maging malakas ang loob, samahan ng iyong banal na spirito para ipalaganap ang iyong salita sa mga lugar na kinalalagyan namin, Panginoon. Alam po namin na pagpapala mo kung ano yung meron kami, Panginoon. Pero dalangin ko, Lord, na ito po ay maging paalala din na may mas mahalaga kaming dapat gawin sa mundong ito, Panginoon. Lahat ng pagpapala, Lord, maraming salamat. Pero lagi mo kaming paalalahanan, Panginoon, na wala ito kumpara sa inihanda mo sa amin dyan sa kalangitan, Panginoon. At iyon po, Panginoon, ang nais namin gawin bilang isang simbahan. We want to create impact. We want to create influence for the glory of your name alone, Panginoon. We want to be united in reaching out, in bringing people to the kingdom of the living God, Panginoon. Kahit nasaan kaming larangan, Panginoon, kami po ay magiging kagamit-gamit, Panginoon. Kami po ay magiging kapaki-pakinabang, Panginoon. We want to be faithful and fruitful at the same time, Panginoon, sa lahat ng mga ginagawa namin. All because of you, Panginoon. All by God's grace and for God's glory, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong salita ngayong hapon. Ikaw ang patuloy na kumatagpo sa panalangin ng bawat isa, sa mga nangangailangan ng kaligtasan. Ikaw ang magbigay ng kaligtasan, kagalingan. Ikaw ang magbigay ng kagalingan sa mga dalangin nila, sa kanilang mga buhay, pangangailangan, pinansyal, o ano pa man, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na kumatagpo sa kanila, Panginoon. Lord, maraming salamat. We just want to bring back all the glory, honor, and praise to you. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Let us declare that Jesus is Lord over social media. Like, follow, and share our contents in Facebook, Twitter, Instagram, Threads, YouTube, and now on TikTok. Let us proclaim, share the goodness and greatness of our God through our social media accounts.